Magandang afternoon. Ang maulan na afternoon dito sa aming lugar sa Las Piñas. Today is February 11, Tuesday. So susunduin ko ang anak ko sa bahay ng kapatid ko kasi canceled ang kanilang baseball training. So dahil nga maulan, basa yung field kung saan sila magte-training, hindi playable yung yung lugar nila. Kaya cancel. Kaya tayo, puntahan na natin yung bahay ng kapatid ko para sunduin si Pixar. Kasi doon siya nakastay ngayon dahil sabay sila dapat ng pinsan niya sa baseball training. Gumanda-ganda na yung panahon. Tumigil na yung ulan dahil simula after lunch kanina, nag-start ng dumilim tapos bumuhos na yung ulan. And ever since kahapon, ganito rin. Yung mga bandang hapon, umuulan. Ewan ko, trend na ba to? Or may mga low pressure area tayo. Hindi ako updated recently sa weather natin. Pero ayun, mabuti na lang din at maagang in-announce na cancel yung training. At least hindi na nakaabala pa na nakabihis na yung mga bata tapos naipit sila sa baseball field or open field para pick upin. At least dito na sa bahay ni Utol, madali na silang sunduin. So yun ang gagawin natin today. Tapos Tuesday pa lang, wala pa nga tayo sa kalahati ng linggo. So tuloy-tuloy rin yung eskwela nila, meron ulit pasok bukas. Kaya kailangan masundo na natin para makapaggawa na ng homework, makapag-ayos na para sa school ulit bukas. So ayun, nandito na tayo sa bahay ni Utol, susunduin muna natin si Pixar. Okay, yan dito na. Nagbihis na pala sila. Kala nila tuloy, tas biglang na-cancel yan. Nakapang baseball outfit na. Anyway, ganun talaga. Always be ready, rain or shine. So, uwi na kami. Yan, nagsisimula na naman umulan. So, yun nga. Paulan-ulan itong hapon. Yes, sir, okay na. Ayan lang yung bag niya. Wala siyang bag. Oo. Alright. February 12, Wednesday. Yan. Magtatanghaling, tapat. Susundo tayo ngayon kay Pixar sa school niya. Half day lang sila dahil club day. Pag club day, wala silang lesson. Puro mga activities lang. Tapos hindi rin sila naka-school uniform. Naka t-shirt and jeans lang sila. So tamang-tama yan. Pag sundo ko, ang plano ko is dediretso kami ng SM South Mall. Magbabanding kaming mag-ama. Doon kami magla-lunch, no? So pinag-iisipan ko pa kung pagkatapos namin mag-lunch, magla-light workout ako. Depende sa sipag. Nag-workout naman tayo kahapon. So okay lang kung tinamad tayo ngayon, no? Dahil ituturing ko na lang siya as rest day. Pero kung medyo sinipag-sipag tayo, mag-workout tayo after. Si Pixar naman, sanay naman pag nag-workout tayo, meron siyang pwesto sa gym, no? Nakaupo lang siya as long as meron naman siyang pinagkakaabalahang gadget. Yan. Ang ating Ready Hit Go, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtanggap natin ng orders today. So far, so good. Nakikita ko, marami ulit tayong orders for this week. Medyo tuloy-tuloy yung consistency natin sa sales natin. Maraming salamat po sa ating mga clients, ating mga loyal, ang ating mga nagmamahal sa ating produkto. Hindi lang po sa Ready Hit Go at maging sa Tinsel Pan din po yung ating mga frozen goods. Nag-o-offer din po kami ng cheese sticks, dynamite, lumpiang Shanghai, and kutsay dumplings. Yan. So
Ayun, ano ba? Drive muna tayo. Sunduin muna natin si Pixar. Yun, siya nga pala, kahapon tumawag at nag-inquire ako sa Toyota kasi nga po nasa 25,000 kilometers na yung tinatakbo ng coaching to, meaning due na siya for PMS and change oil. Kasi nga po ako every 5,000 kilometers ko po pinapa-change oil and PMS itong kotse. Pag 5,000 kilometers, regular oil lang po yung nilalagay nila, hindi synthetic, kasi ang synthetic po nasa 7,500 to 10,000 kilometers yata bago ka magpa-change oil. Pero in my case, mas pinipili ko palaging regular oil para every 5,000 dinadala ko sa kasa para matignan nila to, di ba? Hindi na ako mag-aantay ng 7,500 to 10,000. Para sa akin, peace of mind ba na every 5,000 sure akong safe and reliable itong coaching to. Okay, going back. So, nag-inquire tayo for 25,000 kilometers. Since kinuha kasi namin tong coaching to, under warranty siya hanggang 20,000 kilometers lang. Meaning, lahat ng service na pinoprovide nila, lahat ng like change oil, pag-check ng aircon, or everything, libre pa yon, under warranty. Wala tayong binabayaran, even the labor. Yan. So lahat yan covered ni Toyota, part of the package nung kinuha namin tong coaching to. So kinuha namin tong coaching to 2022 month of May. So itong darating na May, itong 2025, magtatatlong taon na siya. So meaning under mileage pa nga siya sa totoo lang kasi ang average kilometers ang tinatakbo ng isang kotse na palaging ginagamit is at least 10,000 kilometers per year. So kung magtatatlong taon na to sa May, hindi pa natin marireach ang 30,000. Anyway, chika-chika lang yun, added information. So etong 25,000 kilometers na in-inquire ko, ang ibig sabihin na neto, magbabayad na tayo sa kasa. Kaya ako tumawag at nag-inquire kasi curious ako magkano yung babayaran ba para makapag-ready tayo. Kasi nagdadalawang isip na rin ako kung sa kasa ko pa ba itutuloy yung pag-maintain netong kotse or doon na tayo sa mga kakilala nating mga hindi talyer din yung tawag yung mga kasa like auto service, no? Katulad ng mga ibang kotse natin na pinapa-service natin malapit sa amin, sa Friends, di ba? Yung past two services na pinaano natin yung Innova, doon natin ipinasok. So, nagdadalawang isip ako kung doon ko na rin ipapasok to. Hindi pa ako decided kung ano. Pero yun nga, nag-inquire tayo sa Toyota. Ang nagbigay sila ng estimate sa akin, sabi nila 6,000 pesos, around that amount, no, ang PMS and basic change oil. Basic change oil meaning yung regular oil nga natin, no. So pinag-iisipan ko pa kung itutuloy ko pa rin sa kasa, lalong-lalo na meron pa tayong natitirang coupon na galing sa kanila na mag-expire sa May, na meron tayong discount na 1,200 pesos. So I'm leaning towards na dalhin siya sa kasa para ipa-service ito for the 25,000 pesos. Ang catch nga lang kaya nagdadalawang isip ako is because meron akong mga langis sa bahay na hindi pa nagagamit, sealed pa siya. Gusto ko sanang ipagamit sa Toyota, yun na lang yung oil na gagamitin para mas makamenos tayo sa gastos sa kanila. Pero unfortunately, yung binrot up natin yun sa Toyota, sabi nila hindi nila tinatanggap yung
oil outside Toyota. Yun, yung mga dadalhin nating oil. Unless meron akong official receipt kung saan ko nabili yung oil na yon, i-check pa nila kung papayagan nila. And unfortunately again, yung oil na nasa possession ko, hindi ko na makita yung official receipt. So, kaya rin nagdadalawang isip ako kung ipapaservice ko na to outside casa. Yun nga, pag nagpa-service ako sa ina-accept naman nila yung oil na dala ko. Yun. So makakamenos nga tayo sa gastos sa change oil. So ang dilema ko, makakamenos din tayo sa Toyota gawa ng gagamitin ko na yung huling coupon na meron ako. Or gagamitin ko na yung oil na meron akong nakareserba para ipa-service sa outside casa para makamenos din tayo sa sa cost ng change oil. Ilalim ng problema ko, no. Pero yun lang, sinishare ko lang. At least, 'di ba, na-share ko sa inyo na ang Toyota nag-a-accept lang sila ng oil outside if meron kang official receipt na mapapakita. Yun. So nandito na tayo sa eskwela ng anak ko. Susunduin na natin siya at kumpul-kumpul na yung mga kotse rito. So pwede na natin simulan na mag-park dito sa gilid-gilid. Ayan, kasama na natin. Ayan, kumpulan na yung mga kotse, oh. This is Leandro pala, oh. Open the window. Is that Leandro? Open the window. Ha? Open the window. Is that... Bye. Wala naman si Leandro, eh. He is there. Inside? Yeah, his mom was in the car. Okay. This one? Yeah. Oh, bata pa. City, what is city? Computer technology. City is computer And he technology. just got married. Just got married? Yeah. Oh, looks like young pa eh. So okay Okay. lang. Married to a teacher too? I don't know. Okay. But I saw his ring. Why? I don't know. Like, You just assumed? no, he told it down there. Okay. Akala ko you just saw a ring and then you assume he just got married eh. Anyway, we're going to South Mall, okay? Okay. I'm gonna eat lunch. Did you see Axe today? Oh yeah. Okay. In the sports pavilion. Oh, when why? Pumunta kayo ng sports pavilion? Yeah. Oo nga pala, activities nyo, right? Yeah. Anong mga activities nyo for today? Oh, club day. Yeah, anong ginagawa sa Oh, club? we watched movies and we ate snacks. Movie? Yeah. What kind of movie? Like I don't know what movie it's called, but I didn't watch it. I just ate. Wow, di ka nanood? Why are you allowed to use our iPads? Are you allowed to use iPad while watching movie? Yeah. No. What's the purpose of the movie if hindi naman yung nandun yung attention nyo? Yeah, but some people are watching the movie and some people are Using on the their iPad. iPads. Weird. Dapat lahat no iPads para lahat yung attention sa movie, di ba? No, it's okay. So, If they're bored with the movie, they have nothing to do, so they can use the iPad. okay. Pero usually, ano nga yun? Pag manonood ng movie, dapat lahat. No any distraction like iPad Yeah, or but ano. it's a club. Yeah, it's what kind of club pala yun? Movies and pajamas. Oh, you did not bring pajamas. Yeah, it's okay. The other clubs are Minecraft club, the origami club, and the dance Origami? club. Yeah. Yung the one that you fold the paper? Yeah. I wanted to join, but movies and pajamas is better. Yeah, I know movies and pajamas, but before you are required to wear pajamas, right? No. You can just wear a green shirt or you can... No, before, right? No, you're not required. Hindi required? No. Eh, but last time pinapadala mo ko ng... Because like, I wanted to bring it's an option. hindi talaga siya kailangan every time na may club. Yeah. Okay. So, pero mawawalan din ulit yung purpose ng pajamas na club. No, it's okay. Diba? It's okay. Puro it's okay, you know? Anyway.
Ayun. Sige, ano lang kami, punta kaming South Mall. Okay, change of plans. Hindi na kami magsa-South Mall. Ang gusto nitong batang to is dumiretso sa bahay ni mama at dun siya tatambay. Yan, gusto niya makipag-banding sa kanyang lola. At dun din siya mag-gadget. So, dun muna kami tatambay, hindi na kami magsa-South Mall. So, hindi na to father and son banding. Magiging lola and Pixar banding na. So, yun, nagbago ang ating plano. Okay, stop over kami dito sa Alpha Mart. Bibili lang ng snacks tong batang to. Sige. You want to get ano? You want to get a basket? Yan. Kumuha ng chichirya, tsaka mogu-mogu. Gummies. Yan, gummy picks na. Okay na. Right na. Let's go. Hindi, kasi dapat sa South Mall kaming dalawa pagka half day. Bigla niyang sinabi, pwede ba akong pumunta kay Mama Aida? Pasok muna ako. Si Cap, ayun pala si Cap. Ito yung isa. Takot. O sige, bumili kaming snacks sa Alpha Mart eh. Snacks niya. Pupunta sana kami mamaya sa Alpha Mart. Ayan, bumili na kami. Ayan, dyan lang siya tatambay. Favorite tambayan niya. Remove your shoes na lang ha. Yan ang pinamili niya. Oh. Piatos, gummy, tsaka mogu-mogu. Yan, gustong-gustong tumambay dito lately. Ayan, dito tambayan ni Mama oh. Ang kanyang phone. Ay, eat lunch na. 12:00 na eh. Mamaya na yung games ha. Sige, go na doon. Ako makakapag-gym na pala ako. Iwan ko muna rito. Ano to? Fiesta ham? Ito pa yung Fiesta ham and corn and carrots. Dito yung dining table namin dati. Oh. Hindi, nakatira pa ako dito. Hanggang ngayon dito pa rin naman pala. Eat lunch ha. Marami ha. Nag-request ka rito. Wala kang choice. Papakainin ka ng marami niyan. Yan. Ito yung alaga ni Mama eh. Si Cap. Kinukulong niya. Tapos papakawalan niya sa gabi. Yan. Kasi kung saan-saan gumagala, minsan ilang araw bago umuwi. May mga sugat siya sa mata oh. Ano namang napapaaway ito. Kasi ito naman, hindi talaga alaga ni Mama. Pumupunta lang rito, tumatambay. Tapos binibigyan na ni Mama ng pagkain, no? Yan. Pero, walang pangalan yan eh. Dito lang gumagala yan eh. Nasanay na. Tapos ito, dito. Papakawalan to mamaya. Para maggala. Tapos bumabalik sa araw, kukulong. Hindi siya nagpapahinga. Hindi naman nagre-reklamo.
Hello again. Balik tayo sa kotse. At yun nga, since nabago ang ating plano, hindi na kami nag-SM ni Pixar, iniwan na lang natin siya sa bahay ni Mama para sila na lang ang mag-bonding. So kami naman, marami naman panahon na pwede ulit bukas sa Makalawa, makapag-bonding kami ni Pixar pag sinusundo ko siya sa school. So yun nga, pinagbigyan talaga natin yung request niya dahil gusto niyang tumambay yun sa bahay namin kung saan ako lumaki, no? Sa bahay ni Mama. So pinagbigyan natin siya, which is naging favorable din sa atin dahil mas makaka-focus tayo sa pag-workout kasi usually pag sinasama ko si Pixar sa gym, komportable naman siya, meron siyang inuupuan doon, aircon naman yung lugar, pero syempre 'di ba, mas maganda yung sitwasyon niya ngayon kasama yung lola niya. Mas nakaka-stretch siya, nakakahiga-higa. Tapos tayo, yun nga, mas makaka-focus tayo sa ating pag-workout. So, ayun, yung workout naman natin, dito tayo ngayon mapapa-workout sa Robinsons instead na sa South Mall. Kasi ito ang pinakamalapit na distance from Mama's house. Yan. So, dito tayo para after natin mag-workout, balik ulit tayo sa amin at doon na lang tayo tatambay hanggang mamayang hapon bago kami umuwi talaga sa bahay.